katabi mo, congratulations at nandito siya. Kahit na umuulan, di ba? Talagang the spirit of excellence is within us. Sige po, pwede po ba tayo ulit tumayo? Tayo po ay magkakaroon ng declaration. Ito po ay atin nang ginagawa every Sunday because we believe in the power of our words. Yan, pwede pa paki-flash yung ating declaration. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. I declare that the spirit of excellence is upon me, just as it was upon Daniel. I will distinguish myself through diligence, humility, and faithfulness. Whatever I do, I will do it with all my heart, as unto the Lord and not for men. I serve with excellence because I represent the King of Kings. I declare that I will walk in integrity, for the Lord delights in those who are blameless. My words will be truthful, my actions honorable, and my motives pure. Even when no one is watching, I will do what is right before God. The favor of God surrounds me as I walk in integrity. I will not compromise my character for convenience or comfort. These are all my declarations in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Lord. Malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Pwede na po tayong umupo. Today po tayo ay nasa, tama ba ako, ika-4 na Sunday na ng buwan ng October. Grabe, ilang araw na lang po ay pangatlo pa lang. Pangatlong Sunday ng October, ilang araw na lang po ay nagpe-prepare na tayo for the coming Christmas. 'Di ba? Ang bilis ng araw. And ito pong topic natin as the series ng Spirit of Excellence, patuloy tayong nire-remind ng Lord na tayo ay ginawa niya or create niya to become excellent. Although ito pong excellence ay talagang intentional. Pag sinabi nating intentional, ito po ay pinag-aaralan. Ito po ay pinagpe-preparan. Kasi alam natin na kung ang Lord ay may hinahanda sa ating malalaking mga pagpapala, sino dito naniniwala ka? Merong malaking mga blessings ang gustong ibigay sa iyo ng Lord. Sumigaw ng amen. Diba? Kung naniniwala tayo na tayo ay kinreate ng Lord para sa mga pagpapala, hindi lang para sa ating pamilya or hindi lang para sa ating sarili, ito po ay dapat pinag-prepare natin or tayo ay naghahanda. Sabihin mo sa katabi mo, naghahanda ka ba? Isa pa po, naghahanda ka ba? Mga young people, naghahanda ba kayo? Diba? Kung naghahanda kayo na Monday ay makakuha kayo ng mga trabaho na talagang you never expect na kaya mong kunin. Ngayon pang paghahanda. Kung ikaw ay tapos na mag-aral at ngayon ay nagtatrabaho ka na, kung ikaw ay nagde-desire ng promotion, ikaw ay naghahanda. Amen? Kaya ang paghahanda po ay hindi natin kailangan tanggal sa equation ng success ng buhay. Kasi ang mga taong hindi naghahanda, yan po ay nagkakaroon ng, hindi binabibigyan ng opportunity ng Lord. 'Di ba? Para maging successful. Meron na po tayong 3 pinag-aralan this week about the spirit of excellence. Una po ay ang integrity. Last week po tinuro sa atin ng word na diligence. Ngayon po ang pag-aaralan natin ay faithfulness. Katapatan. Yan. Alam natin na ang ating Panginoon ay tapat. Amen. Alam po natin ang ating Panginoon ay tapat. Amen. At ang mga anak niya na tapat, at kung ang Panginoon natin ay tapat, kailangan maging tapat din po tayo. That's one attribute of God, faithfulness. Basahin po natin yung ating text sa Daniel 6, chapter 6, verse 3. Tinuro po sa atin dito. Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him, and the king gave thought to setting him over the whole realm. Ang gusto po sa atin ng Panginoon, tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Hindi lang po buhay na kung saan ay meron tayo ngayon. Pero we believe that God wants us for more.
Amen. Kung ikaw ay estudyante ngayon, alam niyo po, naming nakitang mga buhay ng mga estudyante nung kami nasa Manila. Talagang yung nanay hindi nakapagtapos, yung tatay hindi nakapagtapos, pero yung bata nung nakakilala siya sa Lord, ang desire ng heart niya, God, makapagtapos ako ng pag-aaral para matulungan ko yung pamilya ko, ay grabe. There are so many stories and these stories came through their faithfulness with God. Dahil naging tapat sila sa Panginoon. Nadadala na nila yung kanilang mga magulang sa iba't ibang lugar. 'Di ba? Nabibigay na nila ang kanilang hindi na sila nahihirapan sa buhay. It is all because of their faithfulness with God. Sabi dito, faithfulness is being reliable when it is inconvenient. Okay, yung next slide natin. Sige pa, anak. Yan. Faithfulness is being reliable when it's inconvenient, trustworthy when no one is watching, and consistent when others drift away. It is showing up again and again for God, for others, and for the assignment He has placed in our hearts. Ang faithfulness pala is pagiging reliable natin. When inconvenience come, are we still ready to stand in our commitment with God? May mga bagay po sa buhay natin na pagka nagkakaroon tayo ng problema, we easily set aside. Diba? Minsan ang unang nasiset aside sa atin is yung commitment natin sa Lord. Pag nagkakaroon na tayo ng mga problema, either financial, sa health, and everything, minsan ang natetest kagad dyan is our commitment towards God. Are we ready to show up for the Lord and for other people, especially sa pamilya po natin? Diba? Sabihin nga po natin, I have an assignment. Isa pa, I have an assignment. Alam mo, lahat po tayo, binigyan tayo ng assignment ng Lord. At ang assignment na to, una sa lahat, ay ang lumalim na relasyon para sa Kanya. Yan po ang assignment natin. Kapatid, yan ang isang assignment mo na wag mo ile-neglect. Dapat lumalalim ka sa Panginoon. Amen. Dapat nagkakaroon ka ng mas malalim na pang-unawa sa Lord. Kasi dyan sa pag-unawa mo sa Lord, dyan mo huhugutin kung paano ka magiging tapat sa Kanya. Alam niyo po, ang relasyon natin sa Panginoon ay inihalin tulad sa relasyon ng mag-asawa. Diba? Ito pong relasyon na to, sabi nga nung kinasal ka, nung mga naka-experience na po ng kasal dito, till death do us part. Ganyan po ang ating Panginoon sa atin. Ang commitment po niya sa atin is never will I forsake you, never will I leave you. Kapatid, kung pinangakuan ka na ng Panginoon, ng pangakong hindi ka niya iiwan, pero bakit may mga pagkakataon kaya pa rin nating iwanan ang Lord? 'Di ba? Sad reality yan eh. Sabi ng Lord, anak, hindi kita iiwan. Kahit anong mangyari, I will be there for you. Pero tayo may mga pagkakataon, bumibitaw tayo. Pero alam naman ng Lord yan eh. Alam ng Lord na darating ang mga panahon, tayo ay manghihina. Alam ng Lord darating ang mga panahon, tayo ay mawawala ng gana. Pero kahit na ganun pa man, ang nais na response ng Lord sa atin is we stick to our commitment. Alam niyo, may mga panahon talaga na ayaw mo naman gawin yung pinagagawa sa ng Lord eh. That's the reality. May mga oras po talagang ganyan. Pero hindi ka dapat nagpapadala sa emosyon mo. Hindi ka nagpapadala sa circumstances ng buhay mo. Tayo ay minumove ng Lord through His Word. Kaya nga yung pagbabasa ng Word of God, ang laki po talaga ng naitutulong niyan. Para po tayo ay tumatag. Kaya wag niyo pong mamaliitin ang araw-araw na pagbabasa ng Word of God. Diba, minsan sinasabi natin, ba't kailangan pa magbasa? Wala namang nangyayari sa akin. Naku kapatid, akala mo lang walang nangyayari. Diba? Pero meron. You just stick to the plan of God. The plan of God is for you to grow. Paano ka mag-grow kung ang pagbabasa ng Bible ay hindi mo priority?
Tapos dito ka, biglang, Lord, nasan ka na ba? Ba't di kita maranasan? Ang dami-dami mga problema. Kapatid, ang problema normal yan. Ang abnormal na ginawa mo ay hindi ka nag-prepare. Hindi ka nagbasa ng Word of God. Hindi mo tinayuan ang salita niya. Kaya darating ang panahon, kakapusing ka. Alam niyo po, itong nakaraang mga araw, kami po ay nagkasakit ni Pastor June. Una, nagkasakit siya. Wednesday night, nagkasakit siya. Nung panahon po na nagkakasakit siya, nahirapan siya huminga. Sabi nga namin, parang parang COVID po yung tumama rin sa amin. Kasi nung nagkaroon po kami noon, nung Omicron, the same symptoms. Di kami makahinga, sakit ng ulo namin. Pero dito medyo mild. Ang unang symptoms ay nahihirapan kaming huminga. Ang hirap pong magsalita, parang hinahabol mo yung hininga mo. Diba? And sabi nga namin, dahil malakas naman yung katawan, diba? Pahinga lang, recover lang, diba? And of course, prayer, faith with God. Alam namin na kami ay gagaling. And praise the Lord po. Yan, nakakatayo na si Pastor. Ako po hindi nilagnat. Although si Pastor ay nilagnat, ako po hindi nilagnat. Pero grabe yung pakiramdam mo. Parang kang nahahapo. Diba? Nakahiga ka na nga lang. Wala ka nang ginagawa. Pero hinahabol mo yung hininga mo. So, with regards to yung physical condition natin, ganun din minsan yung spiritual life natin eh. Di ba? Pag hindi natin priority yung kalakasan ng ating katawan, paano ka makaka-recover? Ang isa sa magandang recovery period ng may sakit ay pahinga. Amen. Magpahinga ka, matulog ka. Kung may recommendation ng gamot, that's better. Sa spiritual side, ang hirap i-diagnose niyan. Kasi minsan ayaw natin tanggapin na tayo ay may sakit. May spiritual dryness ka na, ayaw mo nang mag-pray, ayaw mo nang magbasa ng Word of God, palagi kang galit, ayaw mo magbigay. Tapos pagka tinanong ka, nasa church naman ako every Sunday, that's not enough, kapatid. Diba? To diagnose na ikaw ay may spiritual sickness, there has to be an acceptance. Lord, kailangan kita. Nawawala na ako, nadederail na ako sa direction ng spiritual life ko. Ayaw mo nang mag-pray. Ayaw mo nang magbasa ng Word of God. And then you think of yourself, pag umattend ka ng Sunday, everything is okay. Are you hearing, church? Diba? Minsan, tayo dyan eh. Convicted tayo dyan. Di darating naman ng linggo. Okay na kapag dating ng linggo. Tapos darating na naman ng buong Monday to Saturday. The same routine. Tapos pupunta ka ng Sunday. Okay na kami ng Lord. Pagdating na naman ng Monday to Saturday, the same routine. That's not faithfulness. Amen? Faithfulness is being consistent to the assignment given to us by God. Sabi po dito, sa verse natin, basahin natin yung Matthew 25 verse 21. His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Ang Panginoon po, pag tayo ay naging faithful sa Kanya, we will be receiving these words, "Well done, good and faithful servant." Ito po yung gusto nating marinig sa ating Lord. And even on 1 Corinthians 1:19, sabi po dito, God is faithful. Ano daw po ang Lord? Faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Sabi po dito, faithfulness receives a reward. The commendation is not for being talented, eloquent, or popular, but for being faithful. Heaven rewards those who remain steadfast. Alam niyo po, ang faithfulness, yan po ay nire-reward ng Lord. Pag tayo po ay tapat sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya, despite and in spite of everything, lahat po yan, hindi po nakakalimutan ng Panginoon. Psalms 89 verse 8, "The Lord, O Lord, God Almighty, who is like you, O Lord? You are strong and your faithfulness is all
around you. Makikita po natin sa mga binasa po nating verse na ang Lord ay tapat. Sa atin po bilang tao, wala tayong kakayanan maging tapat. Totoo po yan. Wala po tayong kakayanan maging tapat. Pero dahil po tapat ang Panginoon, ang kailangan lang po nating mapagdesisyonan sa atin ay maging tapat tayo. Gagawin po lahat ng kaaway para po tayo hindi maging tapat sa Panginoon. Pero kung tayo ay lalaban, sabi mo sa katabi mo, laban lang. 'Di ba? Laban lang. Let's give the enemy a good fight. Minsan kasi hinahayaan na lang natin ng demonyo pagulungin tayo eh. 'Di ba? When we talk about defeat, parang minsan, sige, okay lang. Hindi ganun eh. 'Di ba? Let's give an enemy a fight that we believe we will be victorious. Kung naniniwala tayo na tayo ay more than conquerors, at yan ay sinabi ng Lord sa kanyang word, then stand on it. 'Di ba? Tayuan natin 'yun. May mga pagkakataon na tinatamad tayo. Yan nga yung pinakamalaking problema ng excellence, katamaran. Amen. 'Di ba? Yung tipong mananalangin ka na. Okay na ang lahat. Biglang magkakaroon ng aberya sa bahay. Kaya mo bang sabihin, sandali lang, magpe-pray muna ako. Di ba? Di ba? Merong biglang malaking problemang darating financially. Kaya mo bang sabihin, sandali lang, yung tithes at offering ko, nakaseparate na. Mamaya ka, ididil kita, ibibigay ko muna to sa Lord. Amen? That's faithfulness. Minsan kasi pag duwadating ang mga panahon, may problema binibigay sa atin, wala na, bibigay na. Diba? Hindi na tayo mananampalataya, hindi na tayo tatayo. Diba? I said a while ago na kami po, nagkaroon kami ng sakit. And you know what? We're looking forward sa Sunday. Lord, dapat sa Sunday, magaling na kami. And even kahapon po, nung graduation namin, talaga nahahapo pa kami ni Pastor. Sabi namin, kailangan namin umuwi, kailangan namin magpahinga. Kasi Sunday bukas. Kailangan fully recharge, kailangan malakas, masigla. Minsan tayo dito, pagka nagkasakit, hanggang linggo, niraramdam natin yung sakit natin, di ba? Dapat pagkalinggo, magaling ka na. Diba? I-claim mo na magaling ka. Kasi alam mo, ito ang pamantayan mo na ang Diyos ay nagpapagaling. Amen. Diba? Claim tayo ng claim that the Lord will provide for me. The Lord will heal me. Sandali lang. Anong tinatayuan mo ngayon? Diba? Wala pa, pastora. Pero alam ko, the Lord will provide for me. Amen. Diba? Kumilos tayo ng may pananampalataya na dumarating na ang pagpapala ng Lord. Sabi ng Lord, pagpapalain kita, pero ang mukha mo nakabusangot. Ang mukha mo talagang hindi maipinta. Ang desire ng heart mo, wala mag-serve sa Lord. So, those are ways of checking our life. Kamusta na ba ang commitment natin sa Lord? Sabi po dito sa babasahin natin, if we desire to walk in the spirit of excellence, kapatid, kung gusto mo talaga na mag-walk in the spirit of excellence, we must learn the power of steady devotion. Sabihin nga po natin, steady devotion. 1, 2, 3. Amen. Faithfulness may not always be seen, but it is always remembered by God. Steady devotion. Yan po ang crucial sa faithfulness. Are we really devoted to God? In and out of season. May mga panahon po talaga na hindi natin control ang mga sitwasyon sa buhay natin. But are we steady towards loving God? Amen. Dapat yun po yung maging pamantayan natin. Lord, kahit anong mangyari, kaya ba natin sabihin yun? Diba? Kahit anong mangyari, Lord, I will remain faithful. There are 5 things po pag-uusapan natin sa hapon na to. How faithfulness operates in the life of the believer. Paano po ba na-measure na tayo ay faithful sa Panginoon? Unang measurement, faithfulness is proven in the small things. Okay, punta po na tayo sa number 1.
Faithfulness is proven in the small things. Luke chapter 16 verse 10. Basahin po natin. Sabi dito, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Alam niyo po, ang faithfulness natin, sinusubok muna tayo ng Panginoon sa konti. Kaya nga kung may konti ka ngayon, learn to manage it, kapatid. Konti lang ang katalinuhan ko, Lord. Diba? Sabi nga maraming gumagraduate ng college, hindi naman talaga talino ang kailangan. Sipag. Sipag at tiyaga. Maging masipag, maging matyaga, at sa pinagbibigay sa iyo ng Panginoon, i-cultivate mo yan, then you will be rewarded. Pagka napagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa maliliit na bagay, darating ang panahon, ipagkakatiwala ng Lord sa atin ng malaki. Diba? Sabi nga nila, may mga bagay na maliit pa lang, bagsak na tayo. Diba? Pakinggan natin yung story ni Daniel, ni Joseph, at ni David. These are just some of the stories in the Bible wherein small faithfulness leads them to become big in the sight of God. Sabi dito, before Daniel, yung pong pinag-aaralan natin ngayon, ever interpreted the dream for a king, he was faithful, keeping his daily rhythm of prayer. Before Joseph, the dreamer, ever ruled Egypt, he was faithful in managing Potiphar's household. Before David ever sat on Israel's throne, he was faithful, tending sheep on the backside of the field. Ito pong lahat ng mga binasa nating mga tao, ito pong mga bagay na tayo ay na pinakita sa atin na story ng Lord sa buhay ni Daniel, ni Joseph, at ni David. They started small. They started small. Ano man ang maliit na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, kapatid, be faithful. For example, may mga covenant leaders na po tayo dito. Be faithful, kapatid. Alagaan po ninyo yung mga taong pinagkaloob sa inyo. Kung ikaw ay parte ng isang covenant group, be faithful. Tulungan mo yung covenant leader mo na maging maayos ang invitation, ang maayos sa mga tao sa loob ng inyong covenant group. Let us all be accountable to the assignment na binigay sa atin ng Lord. Maliit pa lang ngayon yan, kapatid. Pero i-manage natin ng maayos. Diba? I-manage natin. Ipakita natin sa Lord na, Lord, mapagkakatiwalaan ako. Diba? Kaya natin to, Lord. Mapagkakatiwalaan mo ko. Sabi po dito sa Daniel, one of the scriptures po or verses in the Bible na makikita natin, na si Daniel ay naging faithful sa maliliit na bagay sa kanyang buhay. In Daniel chapter 1 verse 8 to 9, sabi po dito, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief officials for permission not to defile himself this way. Now God has caused the official to show favor and compassion to Daniel. Alam niyo po, itong ni-request ni Daniel during his time na wag silang bigyan ng pagkain na in-sacrifice sa mga Diyos-Diyosa ng mga taga-Babylonian is a very riskful request. Ang taas po ng risk nito. Kasi ibig sabihin nito, yung mga kasabayan nila Daniel, may tendency po sila na mag-iba or may tendency na hindi sila maging malusog. So ito pong request ni Daniel, this is very riskful sa part niya at ng mga kasama niya, na wag silang bigyan ng anumang pagkain, ng any royal food and wine, because ayaw nila na ma-defile sila or ayaw nila na madumihan sila because of this food. Napaka-riskful nung ginawa ni Daniel. Pero alam ninyo, etong ginawa ni Daniel, put himself in a position na yung mga tao na nagbibigay sa kanila ng pagkain showed favor upon them. Diba, minsan tayo sa mga boss natin, natatakot tayo sabihin, boss, Sunday kasi
Hindi mo na ako magtatrabaho. Ayoko pong magtrabaho. Diba? Sunday is for the Lord. Napaka-restful niyan, kapatid. Pero minsan, yung mga risk na ganun, pag tayo ay tumayo, God will show favor upon us. Sabi po sa verse 9, now God has called the official to show favor and compassion to Daniel instead na magalit. Diba? Instead na sabihin ng mga officials na to, sa sandali lang, hindi ikaw ang nagdidikta kung anong gagawin, ha? Manahimik ka dyan. Ang sabi pa nun sa Bible, they showed compassion. Sinong naglagay ng compassion na yun dun sa heart ng mga officials? Si God. Diba? Bakit nilagay yon ng God sa heart ng mga officials? Kasi tumayo si Daniel. Nanindigan siya na yung gagawin niya is to glorify God, to see himself that he is faithful in the assignment God has given him. Are you hearing that, church? Ang tanong, kaya ba natin tayuan despite of the things sa life natin, ang assignment ng Lord na binigay sa atin? Alam mo, kapatid, ang isang assignment na binigay sa inyo ng Lord, of course, sabi ko nga kanina, let us cultivate a better relationship with God. Pangalawa, kung ikaw ay magulang, assignment mo, napakalakihin ang anak mo nang may takot sa Panginoon. Amen. 'Di ba? In general na, kasama pati mga lola. Ako po bilang magulang, that is my one greatest assignment that I will never and should never neglect. That my children would come to know the Lord even deeper sa amin ni Pastor. Yan po ay commitment sa Panginoon. Kaya nga kami, tinitindihan namin. Kasi pag nagsalita kami sa mga anak namin, nagsalita kami sa kongregasyon at hindi namin ginagawa, ay lagot kami sa Lord. Amen. Diba? That is one assignment na kailangan nating tayuan. Because yun ang magpapakita sa atin na tayo ay seryoso. Kapatid, seryoso ka ba talaga? Sa pagpapala ng Lord. Diba? Seryoso ba talaga tayo? Kasi kung seryoso tayo, alam nyo ang Lord mas seryoso sa atin. Amen. Diba? Sabi nga lahat na nangyayari sa buhay natin tapos na. From beginning to the end, all has been done. Wala na kailangan tayong idagdag, wala na tayong kailangan pang gawin. Ang kailangan na lang natin na increase ay ang faithfulness natin sa ating Panginoon. Sabi po dito, faithfulness in small things is God's training ground for our destiny. I remember po, nakakalala ko sa Lord, I was 19 years old. Ang isa sa nag-speak sa heart talaga sa akin, ang isa sa mga katuruan ng Lord na nag-speak talaga sa heart ko is magbigay sa Kanya. That's tithes and offering. Nung nag-start po ako magbigay ng tithes and offering ako, estudyante pa lang ako, binibigay ko yung the best 20 pesos. Yung 20 pesos na pinaplansya ko pa, bago ko ilagay sa envelope. Because during that time, yun lang yung kaya ko. And I want to present my offering, my tithes to the Lord excellently. Kaya ginagawa ko, inaayos ko talaga yung pinakamaganda. Kaya nga yung mga anak ko, pag nagbibigay sila ng mga tithes and offerings, sabi ko, anak, ayusin nyo yung tithes and offering ninyo. Huwag kayong magbibigay ng barya. Diba? Paano pastora pag barya lang? O sige, okay na yan. Pero ayusin nyo. Gandahan ninyo. Kasi offering nyo yan sa Lord. That speaks who you are. That's your training ground for telling the Lord, Lord, you really deserves the best. Minsan tayo sa offering pa lang, regardless of the amount, mga kapatid, I'm not just telling about the amount, pero yung action na yung first 10% talaga, ipagkaloob natin sa Panginoon. Alam niyo, yan po yung practice namin ni Pastor John. Sabi ko, with everything that there is, pagdating ng salary, 10% ka agad. Yan yung una naming inaayos. It's either iba-bank transfer na yun or ilalagay sa envelope. That is how it should be. Kasi doon nakikita yung pagpapahalaga talaga natin para sa gawain ng Panginoon. Sabi nga, faithfulness in small things is God's training ground for destiny. Tanong, may mga small things ka ba na ginagawa ngayon sa Lord? Be faithful, kapatid. Because training ground mo yan for greater things. Number 2, faithfulness is a long-term test.
Ayan, ayaw natin ng testing. Pero pangungunahan na kita. Ang mga tapat sa Panginoon ay lalong inuusig. Lalo tayong tinetest. Sabi dito, Proverbs 20 verse 6, many claim to have unfailing love, but a faithful person who can find. Sa isang nanliligaw, yan, palaging nagko-confess ng love. Pero sabi nila, ang tunay na nakusukatan ng pag-ibig ay pagiging tapat. Sabi sa Bible, but a faithful person who can find. Because faithfulness right now, hindi na po natin masyadong pinapahalagan. Sabi po dito, faithfulness endures the passing of time. It outlasts trends, emotions, and seasons of discouragement. Sino dito, may mga discouragement ka na pinagdadaanan. Tinuturuan ka lang ng Lord na maging faithful. It stands firm when others walk away. Meron ba dito, may mga kasabayan ka nung una, ngayon wala na sila. Huwag kang mag-alala kapatid, just be faithful. It doesn't quit when results are delayed. Meron ba dito mga prayer requests na hindi pa na-answer? Okay lang yan kapatid, tuloy-tuloy lang. It doesn't retreat when recognition is denied. Faithfulness simply keeps showing up day after day, year after year, trusting that God is worth every ounce of commitment. Alam nyo, sa devotion natin everyday, idisiplina talaga natin yung sarili natin. May mga panahon talaga that you really feel not quite doing your devotion. Pero ipaglaban nyo mga kapatid. Ipaglaban ninyo. Hindi yan kung mahaba ang isinulat mo, kung di yan kung mahaba ang natutunan mo. It's just show up. Show up. That is the opportunity of God to teach your heart to be disciplined. Kahit anong mangyari. 'Di ba? Gawin natin na every day we will be getting to know God through our devotion and also through our prayer. Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Minsan ang gusto natin kagad harvest. Wala pa tayong pagtatanim. Sabi nga ni Pastor Jun kanina, sabi dito sa verse, let us not be weary. Huwag kang malungkot. Huwag mong isipin na yung mga tinanim mo ay nababaliwala ng Lord. Alam ng Lord lahat yan. 'Di ba? Just continue. At the proper time, you will reap a harvest. You will reap a harvest. Psalms 37 verse 3, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pastures. Ito po ay mga pangako sa atin ng Panginoon na sinasabi niya sa atin na ang pagiging tapat ay galing sa Kanya. Dahil tapat ang Panginoon, pwede nating hingin yun sa Kanya. Lord, gawin mo akong tapat. Gawin mo akong consistent. Gawin mo ako, Lord God, na seryoso sa paglilingkod sa iyo at pagsunod sa iyo. Number 3, 5 lang po ito. Faithfulness brings promotion. Amen. Sabi po dito sa Daniel 6:4, at this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy, neither corrupt nor negligent. Ang promotion hindi lang po sa mga nagtatrabaho. Ang pinakamaganda pong promotion na ating hihilingin sa Panginoon ay ang ating increase in our spiritual life. Yung patuloy na pagkauhaw, patuloy na pagkakaroon ng desire to know more about God. Kasi po, ang katotohanan, hindi po lahat ng tao may desire to know God. Tama po ba? Tayo na nasa loob na ng simbahan, dapat tayo desire natin na mas makilala ang Lord. Faithfulness doesn't keep you safe. Totoo po yan. Ang katapatan sa Panginoon, hindi yan tayo binibigyan ng safety net. Minsan akala natin pag sumusunod tayo sa Lord, may safety net tayo. Palagi tayong
Kumbaga, untouchable, hindi po ganun. Ang pagtitiwala po sa Panginoon doesn't just keep you safe. It sets you apart. When you remain steady in character, dependable in service, and trustworthy in the eyes of both God and man, you position yourself to divine promotion. Minsan ang katapatan sa Panginoon, dadaling ka sa mga desisyon na kailangan mong tayuan. Katulad nga ni Daniel, sabi niya, ayokong kumain ng mga yan. 'Di ba? Sabi niya sa mga, ayoko na kumain ng mga bagay na inalay nyo sa inyong mga Diyos-Diyosan, tapos ipapakain nyo sa akin. That's defilement. Sabi niya, hayaan nyo kami na kumain lang ng mga pagkain at ito ang magbibigay ng kalakasan sa amin. And sure enough, ang Lord ay naging tapat sa kanila. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Kapatid, sabi ko nga, ang promotion hindi lang po yan sa secular job. Ang pinakamagandang promotion na kailangan natin is yung promotion ng successful life serving the Lord. Young people, kahit kayo ay nag-aaral, huwag niyong isipin na kayo ay hindi maglilingkod sa Panginoon gamit ang inyong pag-aaral. Kayo ay ginagamit ng Lord sa inyong mga campus, and set apart yourself. Ipakita ninyo sa mga classmate ninyo na meron kayong Diyos na pinagkakatiwalaan. Hindi sa inyong katalinuhan, pero meron kayong nire-represent na God na inyong pinaglilingkuran. Sabi po sa Psalm 75 verse 6 to 7, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south, but God is the judge. He put it down one and set up another. Ang sarap po pakinggan ito. Ang Lord pala, kapag ka may favor siya sa life mo, ang una niyang ipinapakita sa'yo, He will lead you to your promotion. Ang promotion mo hindi sa galing mo. Kahit gaano ka kagaling, ang promotion natin, kapatid, ay galing sa Panginoon. Kaya nga maglingkod tayo ng tapat. Diba? Ipakita natin sa Lord na tayo ay may kakayanan na maging magandang representative niya dito sa mundo. Number 4, measurement of faithfulness. Faithfulness faces 2 obstacles. Meron pong obstacles ang faithfulness, ha? I-jot down po natin to para alam natin na pagka andito tayo sa area na to, kaya nating itong i-overcome. Una, distraction. Yan. Sabi po dyan, distraction is anything that causes us delay or pulls you away from your focus. Study shows that today po, ang mga kabataan natin, grabe, ang level of distraction, kaya nga, di ba, nauso yung mga reels sa Facebook, kaya swipe tayo ng swipe, di ba? Alam niyo bang meron niyang malaking epekto sa ating mga kaisipan? Di ba? Meron po yung pattern na kinecreate sa mind natin na hindi tayo nakakapag-concentrate ng maayos. Akala lang natin, ang bilis ng mga pangyayari, hindi yan nagke-create ng pattern sa mindset natin. Pero may kinecreate po yan. And ang kinecreate po niyan ay distraction. Ang nabubuo po sa isipan natin ay distraction. It takes us away from our focus. Pagka wala kang focus, wala kang matatapos. Yan po ang problema ng mga kabataan ngayon. Ang daling mabore. Sabi nga na yung anak kong isa, Mami, nabobore ako. Anong gagawin ko? Sabi ng daddy niya, ang pagiging boring ay ability mo na hindi ka kasi marunong mag-focus. Pag meron kang isang bagay na ginagawa, hindi naman instant yan eh. It will take time. Bakit ka nabobore? Kasi nga, hindi natitrain yung mind mo na mag-dig in dun sa ginagawa mo. Kaya ang akala mo, boring. Diba? Wala akong makukuha dito. Kasi nga, doon natitrain ang mind natin. Kaya nga dapat marunong tayo mag-focus. Paano tayo mag-focus? Ito ang isang magandang Alam nyo ba, again, study shows that yung reading po, yung pagbabasa. Kaya nga mga estudyante, matuto kayong magbasa.
Huwag kayong magbasa sa tablet or sa cellphone, okay? Basahin ninyo ang inyong mga libro. Let us learn to read the book, yung present na book. Kasi sabi po ng pag-aaral na ang tao pong nagbabasa ng libro, ito po ang isa sa nagbibigay sa kanya ng focus sa ginagawa niya. Alam niyo po, nung nag-aaral kami, share ko lang po, siguro makaka-relate yung ibang kaidaran ko dito. Nung nag-aaral po kami, we have to go to the library. We have to research for books. Pag wala kaming libro, ang mga professors sasabihin sa'yo, i-research mo to. We do a lot of research. We do a lot of reading. Ganun yung proseso ng pag-aaral naming dati. Kaya kapag pinagagawa kami ng mga thesis, pinagagawa kami ng mga report, pupunta talaga kami ng library. Ngayon, ang dali na. I-chat GPT mo lang. Lahat kayang gawin. Lahat. Kunyari, libro, papagawan kayo. Yung mga bata ngayon, pagagawa ng summary book, book report. Pagagawa kayo ng book report. Ilagay mo lang doon yung title ng book kay chat GPT. Bibigyan ka comprehensive. Ano ang laman ng librong ito? Nung panahon po namin, kailangan namin magbasa. Diba? Ilang pages yan, babasahin mo, iisa-isahin mo, tapos gagawa ka ng book report. Pero, yun po ang mga nag-produce na mga magagaling na engineer ngayon, magagaling na mga arkitekto, magagaling na mga Pilipino na nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa. Hindi sa DPWH. Grabe, no? Nagpunta po kami ng Singapore. Ang mga nakita po namin, mga mga arkitekto, mga engineer, mga nakasanib doon sa mga churches na pinuntahan namin. Grabe, mga professional. Sabi ko, this all pay off because of their desire to become excellent with God. And kung titignan nung nag-aaral sila, ito yung mga nami-miss out ng mga kabataan ngayon. Diba? We are really focused on developing the right habits for excellence in school. Ilagay natin yung sa spiritual aspect ng buhay natin. Gusto natin maging excellent, pero pagdating sa devotion, diba? We are fall short. Nahu-fall short po talaga tayo. Sabi po sa Luke chapter 9 verse 62, Jesus replied, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Ano po ibig sabihin nito? Pag marami tayong setbacks sa relasyon natin sa Panginoon, pag lagi mong tinitignan yung mga committed mistakes mo noon at distracted ka dun sa mga naging mistakes mo noon, you can never push forward. Sabi mo sa katabi mo, kalimutan mo na yun. Pinatawad ka na doon ng Lord. Diba? Let's move forward. Number 2, discouragement. Sino dito yung minsan, ang bilis ma-discourage. Sabi dito, loss of confidence, enthusiasm, or hope, especially after experiencing difficulties or failure. Diba? May one time na discourage ka, matuto ka mag-bounce back. Huwag palaging nadi-discourage. Amen. Sabi po sa Galatians 6:9, let us now grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Bakit palaging hindi nadi-discourage? Ang bilis. Bakit palaging hindi nakakaani? Palaging discourage. Pag tinanong mo, kamusta na? Eto, mahirap pa. Ay, dineclare mo pa. Diba? So, may mga areas sa life natin na we don't have to look back on our past, but let us move forward. Diba? Sino dito yung madalas ka ma-discourage, kapatid? Ano ka na sa Lord, diba? Mag-agree na kayo ng Lord. Past is past. Number 5, this will be the last. Faithfulness finds its perfect example in Jesus Christ. Pag pinag-usapan po natin ng faithfulness, there is no perfect example than Jesus Christ. Hebrews 3:2, He was faithful to Him who appointed Him. Alam niyo po, ang katapatan, galing po yan sa ating Panginoong Jesucristo. It's the fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22-23, sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love,
joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Ang pagiging tapat po, kung uhugutin natin yan sa sarili natin, wala tayong mahuhugot. We will always fall short. Matagal ka namang Christian, bago ka palang Christian, ang tanda po ng pagkakaroon or pagiging tapat ay nasa ating Panginoon. It's the fruit of the Spirit. It's the fruit of our relationship with God. As I end, practical tips, 4 lang po ito, practical tips or steps to grow in our faithfulness. Number 1, we need to stay committed to prayer. Like Daniel, kapatid, prayer is very essential para tayo ay lumalim sa ating faithfulness sa Lord. Like Daniel, develop a rhythm of seeking God daily. Faithfulness in prayer produces faithfulness in life. Meron po tayong soaking every Friday. It's good that we have our personal prayers, but it's also good that we have an opportunity to pray as a church. Mga kapatid, pumunta po tayo every Friday for our soaking time. Let's really soak in the time that we pray before the Lord. Kahit po kayo ay bago pa lang at gusto ninyo na ma-experience ang soaking, you are welcome. Punta po kayo dito every Friday. Alam po namin na ang Panginoon po ay may ginagawa doon sa mga puso na handang makipag-meet up sa Kanya. Friday is a good opportunity to develop a rhythm of prayer. Number 2, show up even when unseen. May mga bagay po sa buhay natin na hindi na nakikita ng ibang tao, pero tayo ay manatiling tapat. The true faithfulness is doing the right thing when no one is watching. Heaven notices what people overlook. Ang pagiging tapat po natin sa ating Panginoon, una sa lahat, ang nakakakita nan ay ang ating Diyos. Hindi man nakikita ng tao, pero lahat po ay nakikita ng Diyos. Number 3, guard against comparison. Don't compare yourself. Don't measure your journey against others. Comparison breeds either pride or discouragement. God's calling for your life is unique. Alam niyo po, wag po kayong mag-compare sa journey ninyo sa ibang tao. Just continue what you are doing. God created you unique. Number 4, last, finish what you start. May mga bagay ba ngayon, kapatid, sa buhay mo na sinimulan mo pero hindi mo natapos? Tapusin mo na. Tutulungan ka ng Panginoon dyan. Many begin with excitement but fade before the finish. Ask God for grace to complete what He has placed in your hands. Ako po, I always pray this. Sabi ko, Lord, nais ko ang isang simbahan na merong school. Yan po hindi nawawala sa puso ko. Sabi ko, Lord, alam ko na before pandemic po, yan po yung project namin ni Pastor eh. Sabi namin magkakaroon kami ng maliit na daycare dito sa school. But just after months po, biglang nag-strike ang COVID. Hindi po natuloy. Sabi ko, God, if you have placed that in my heart, alam ko hindi ko lang desire yon, desire ng Lord yon. Clear things up. I want that to happen. Kasi gusto ko po tumulong talaga sa maraming mga kabataan na bata pa lang ay i-introduce na sa kanila ang salita ng Panginoon. And it would always start in the desire na nilagay sa inyo ng Lord. Kapatid, may nilagay na desire sa iyo ang Lord para ka lalong mag-serve sa Kanya. Huwag mong ibaliwala. Huwag mong ibaliwala. Yung desire na yan, hindi yan galing sa iyo. Galing yan sa Lord. Just honor it. And ang Lord ang magbibigay ng resources sa iyo para maganap ang lahat ng mga bagay na yan. As I conclude, balikan ko lang po yung 5. How faithfulness operates in the life of a believer. Number 1, faithfulness is proven in small things. Maging tapat sa mga maliliit na bagay. Number 2, faithfulness is a long-term test. Ang faithfulness po ay hindi safety net
na pagka tayo, na hindi na tayo makakaranas ng mga testing sa Lord. Actually, when we want to be faithful, there will be testing after testing after testing. That's how faithfulness operate. Number 3, faithfulness brings promotion. Ang pagiging tapat po natin sa Panginoon, hindi sa katalinuhan, hindi sa kung ano man, pero sa ating pagiging tapat sa Kanya. Faithfulness faces two obstacles, distraction and discouragement. Etong dalawang bagay na to, we have to put this aside. Kalimutan na natin. And let us start anew, pushing ourselves to become faithful with God. And last, faithfulness finds its perfect example in Jesus Christ. Kung gusto natin maging faithful, huwag natin kalimutan ang Galatians 5:22-23. This is how faithfulness should be. It is the fruit of the Spirit. Ito po ay product ng relationship natin sa Panginoon. And to be a good example, si Jesus Christ po, ang life niya sa Bible, doon natin mababasa. Kaya po ang pagbabasa ng word niya has to be our priority. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, pwede po ba tayo yumuko? As we close our eyes sa ating pong pagtatapos, Lord, kung may mga oras at panahon na kami ay naging unfaithful, and there are, Lord God, patawarin mo po kami, O Diyos. Patawarin mo po kami. May mga panahon na kami, hindi namin pinili ang pagiging tapat. Patawarin niyo po kami. At sa araw na to, Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat sa iyo. Tapat sa aming steady, growing relationship with you. Lord, i-goal po talaga namin sa aming araw-araw na buhay ang pakikipag-usap, ang pakikipagrelasyon sa inyo through our Bible reading, through our prayer. Because Lord, kung itong mga bagay na to ay nami-miss out namin, how can we be really sure na nais namin magkaroon, na meron kaming relasyon sa iyo? Any relationship, Lord God, needs commitment. Kapatid, right now, kung alam mo na ang commitment mo Panginoon, sa Panginoon ngayon ay nanghihina, come to God. Lumapit ka sa Panginoon. Una, i-confess mo sa Lord that your commitment to Him is weakening. Lord, nanghihina yung commitment ko sa iyo. Maybe because ang daming problema, ang daming challenges. Renew your commitment to God. Renew your commitment to God. Oh, Jesus. Lord, as you hear your people, meron mga Panginoon sa kanila mga sugatan because of discouragement. May mga nahihirapan, Lord God, mag-focus because of the distractions of life. Lord, I pray, clear out the way for them. Pakita mo sa kanila, Panginoon, na ang katapatan ay nanggagaling sa iyo. They just need to come to you. They just need to ask for help. Sige kapatid, humingi ka ng tulong sa Panginoon. Lord, tulungan mo kung maging tapat. Lord, bilang simbahan, tulungan mo ang Christ the Rock Kaipian bilang maging tapat sa iyo. Maglilingkod, Panginoon. Maglilingkod. Oh, hallelujah. You hear the words of your people, oh God. You hear their words, oh Lord, and you honor these words. Pagpalain mo sila, Panginoon. Give them a fresh start. Oh, hallelujah. Patatagin ang kanilang mga pananampalataya minsan pa. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Sige
Kapatid, just continue to pray to God. Renew your covenant. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa... Come on, church. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, di magbabago, di magbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Lord, true enough, Diyos ka sa amin, and you will always be God. Lord, let humility continue to be in our hearts. Apart from you, Lord, we can do nothing. Wala kaming kayang gawin on our own. Ang pananatili naming tapat sa iyo, O God, ang magbibigay sa amin ng kaginhawahan sa aming mga buhay. You are faithful, Lord. Kaya kaya namin din maging tapat. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord, I pray for blessing sa lahat ng mga nandito. Lord, this week, iparanas mo sa kanila ang katapatan mo. They will remain faithful. Ano man, Lord, ang mga binigay nilang commitment, Lord, sa iyo ngayong umaga, lahat yan ay dinig mo. Lahat yan, Lord God, ay ino-honor mo. And I pray, oh God, that you give them extra strength. I pray that you give them wisdom. I pray, oh God, that you give them love, Lord, overflowing in their hearts, Lord. Unahin ka, O Diyos, sa lahat ng mga bagay sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, Lord. Hallelujah. We're praying that the Lord will continue to give promotion sa ating mga buhay. Sino rito gusto mo ng promotion sa buhay? Amen? Promotion sa ating mga work, promotion sa ating family. Yun ano ibig sabihin ng promotion? Promotion means going to the next level. Hindi ka biglang mag-shoot up. Parang sa second floor. Bago ka makapunta sa second floor, sino ito gusto mong pumunta sa second floor? Maya-maya nasa second floor ka na. Hindi. Ano mong gusto, una mong gagawin? Dadaan ka sa first floor agad? Hindi. Bago ka makapunta sa second floor, nasa ground floor ka, dadaan ka sa ka dadaan? Maliban may elevator, pero wala naman tayong elevator eh. Pumunta ka doon, merong ano doon? Hagdan. Kaya lang, bago ka makapunta sa hagdan, bago ka makapunta sa second floor, may unang hakbang. May susunod na hakbang. At habang umaangat ka ng hakbang, ang tawag doon, promotion. Amen. Met mapapansin mo ba? Nasa second floor na ako. Bakit? Kasi umangat ka ng umangat ng umangat. Kaya maganda, alam nyo, a few years from now, babalikan nyo tong araw na ito, yung oras na binigay mo ang buhay mo sa Panginoon, nag-commit ka sa Panginoon, makikita mo, ang layo na pala ng nahakbang ko. Kasi minsan yung isang hakbang, hindi mo naman napapansin. Amen. Parang, sabi mo sa katabi mo, parang wait mo lang. Di ba? Pag lagi mo kasama, hindi mo napapansin kung pumapayat o tumataba. Tama, mali. Pero yung hindi mo nakikita, bilang nakita ka, parang laki ng pinayat mo ngayon. Ano nangyari? Talaga? Hindi ko napapansin. Bakit? Kasi ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo napapansin yun. Kasi unti-unti lang nangyayari sa yun. Hindi mo alam, araw-araw nababawasan ka ng timbang.
Araw-araw gumaganda yung katawan mo. Ganun din ang gagawin ni Lord sa buhay mo. Hindi mo napapansin. Dinadala ka na ng Panginoon sa ibang level ng buhay mo. Amen. Hindi mo napapansin, pabait ka na ng pabait. Oo. Bakit? Because God want you to be promoted. Pero kailangan, tama yung sinabi kanina ni Pastora, we need to be faithful. Excellence is all about faithfulness. Pinag-usapan na natin yung una, integrity. Ano yung pangalawa? Diligence. Pangatlo, faithfulness. Pag-usapan natin, huwag kayong mawala next week, yung pang-apat na qualities ng excellence. Because when we live with excellence, ipopromote tayo ng Panginoon. Amen? Sige po, tayo magtatapos sa panalangin. I want to release blessing upon your life. Taas po natin ating mga kamay. Hallelujah, Lord. Thank you. Dahil kami po ay pinopromote nyo. And as we end this service, I pray that the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you shalom, nothing lacking, nothing missing, nothing broken. May the love of the Father, the overflowing grace of our Lord and Savior Jesus Christ, and the fellowship of the Sovereign Holy Spirit be upon us all, both now and forever. Amen and amen. Pagpapamo natin ang Panginoon. Sige po, we can proceed for our 10 minutes group sharing and discussion. Then after that po, magkakaroon tayo ng meeting. Alright, so sa ating po mga kasama online, God bless you. See you next Sunday. Hello. Ayan, habang tayo po ay nag-small group, okay, pwede po tayong hindi pa po nakakakain, ay pwede po, hindi ko alam kung meron pang pansit, ano? Kuha na lang po tayo ng pansit, paki-assist na lang po yung mga, ayan, medyo marami-rami pa.